hinampas, hinambalos, at nagtuguan na siya. At yun po ay pangyayaring mga alas 9 ng umaga nang siya ay itaas doon sa krus. Kaya mula alas 9 hanggang alas 3, ibig sabihin 6 na oras na nandun na siya sa itaas. At tahimik. Tahimik siya na naandoon. Kung ano ang umaandar sa kanyang isipan ay hindi natin alam. Bagamat sa kanyang pagsasalita ay malalaman natin talaga ano nga ba ang nangyayari sa isip ni Jesus noong time na yon. At sabi rin natin, yung mga huling wika ng isang mamamatay ay talagang pinahahalagahan natin. Kaya papansinin po natin kung ano yung mga sinabi ni Jesus. At yun ay nangyari sa loob ng 6 na oras. Habang siya ay nakapako at nakataas doon sa krus. Tingnan po natin, ano nga ba ang unang binanggit ni Jesus nang siya ay nakapako doon sa krus? Ito po yung una. Matatagpuan natin ito sa Lucas 23, talatang 34. Sabi po, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, yun po ang sinambit ni Jesus. Kung titingnan po natin ang salitang ito, o mga bagay na sinambit niya, ito po ay tatawagin natin na una ay ito'y katuparan ng isang prophecy o propesya. Bakit natin sinasabing ganon? Sapagkat alam po natin si Propeta Isaiah sa ika-53 talata o kabanata, mostly yung Isaiah 53, napakarami po doon na propesya. O ibig sabihin mga katotohanan na nauna ng sinambit na mangyayari sa Panginoong Jesus. Pero hindi pa nangyayari. Kaya ito ay isang bahagi ng kaganapan o katuparan ng isang prophecy. Tingnan po natin sa Isaiah 53:12, sabi, ang tinutukoy dito ay si Jesus. At nakibahagi si Jesus po ito sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Sabi, yung pong nasa uli, idinalangin sila'y patawarin. Interesting po pag binabasa ko yung Isaiah 53. Kung inyo pong papansinin, bagamat ang pangyayari ay nakatuon sa hinaharap dahil hindi pa nangyayari, bakit kaya past tense? Nagtataka ako nung binabasa ko, bakit past tense? Ibig sabihin, ang pagkakapahayag ni Isaiah ay tapos na. Katulad na halimbawa, isa doon, yung familiar, lalo yung ginagamit natin minsan sa wounded. Ay tapos na yon, pero hindi pa nangyayari. Bruise, past tense din. O, mga past tense. At sa English, lalo nating mapapansin na past tense talaga. Kasi sabi po diyan sa huli, made intercession for the transgressors. So, past tense pa rin, tapos na. Pero actually, hindi pa nangyayari. So, sabi ko, ganun pala yun. Ibig sabihin, ng makita o ipakita ng Diyos kay Propeta Isaiah, kung yun may picture, ibig sabihin, parang nangyayari sa kanyang mata. Kaya tapos na, pero hindi pa. Interesting, ganyan po ang maraming prophecy na makikita natin pag tayo nagbabasa. Tapos na, pero hindi pa. At sinasabi, mangyayari pa lang sa hinaharap. Kaya sabi dyan, made intercession for the transgressors. Kaya yung pagkakasabi ng sabihin ni Jesus sa Lucas, so ang Lucas na sulat
matagal ng panahon bago yung nangyari yung kay Isaiah. Ngayon, sabi sa Lucas, doon binanggit, ito yung fulfillment. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya, ora mismo, nang sambitin ni Jesus yan, ano nangyari? Sabi, sa pagsasabi ng mga salitang ito, at habang pinag-uusig si Jesus sa mga kamay ng kanyang mga kaaway, tinutupad ni Jesus ang propesiya na siya ay mamamagitan para sa mga mananalangsang. Interesting, ano po? Past tense nakita ni Isaiah, pero future na nangyari, at nangyari nga, talagang 100% naganap kung ano yung prophecy. Kaya yun po, ang unang wika ay katuparan o kaganapan ng isang propesiya. Pangalawa, yung unang wika po ay salita ng kapatawaran o word of forgiveness. At anong sabi doon? Maliwanag na maliwanag po. Sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Interesting, habang binabasa ko at binubulay-bulay, naalaala ko yung 3 years ng ministry ni Jesus nang siya ay nasa lupa. Nagpatawad naman siya directly doon sa paralitiko, ano po, na may sakit at inihugos. Pinatawad niya yon. Yung babae na nahuli na nagko-commit ng adultery, pinatawad din ni Jesus. At yung nagbuhos ng oil doon sa kanyang paa sa bahay ni Simon Pedro, yung babae niyon, pinatawad din niya. Kaya interesting at nung panahon yon, ang sabi niya, para patunayan, sabing ganon, that the Son of Man, ang anak ng tao, ay may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan, pero ang sabi, dito sa lupa. Sabing ganon. Ngayon, bakit kaya, kung titingnan po natin ngayon, hindi siya nagpapatawad? Ang hinihiling niya, siya ay namamagitan dito. Hinihingi niya sa Ama na siya ang magpatawad. Ama, patawarin mo sila. Sabing ganon. So, ibig sabihin, nakikiusap siya dahil meron siyang intimate na relasyon sa Ama. Hindi ka naman humihingi ng pabor, ano? Kahit ngayon, hindi tayo hihingi basta-basta ng pabor kung wala tayong maayos na kaugnayan sa hinihinga natin, di ba? Kaya, ibig sabihin, merong intimate union o relationship ang Panginoong Jesus sa kanyang Ama. Kaya nga, tinatawag niyang Ama, minsan Abba, Father. Pero sabi, patawarin mo sila. Bakit ganon? Eh, nakita na nga natin ng 3 years ministry, nagpatawad siya. Ngayon, hindi na in-exercise yung kanyang, anong tawag diyan, prerogative. Hindi niya in-exercise yung kapangyarihan niya sa time na ito. Bakit? Hindi ko tiyak ang sagot, pero ang iniisip ko, siguro ay dahil naandun siya ng time na yon sa krus para sa isang dahilan. Di ba? Yun ang ebanghelyo na tinatawag natin na siya ay mamamatay para sa kasalanan o siya ang tutubos sa kasalanan ng sanlibutan. At hindi pa nagaganap dahil buhay pa siya. Pero once na maganap yon, then makikita natin na muli i-exercise niya yung kanyang kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. So, yun po ang nakita natin, ano? Ibig sabihin, salita ng kapatawaran. Ngayon, sa kabila ng paghihirap ni Jesus, interesting na inalala pa rin niya ang kapatawaran ng mga kumukutya at umaalipusta sa kanya. Kaya nandun siya nakabitin, natutunghan niya yung mga tao.
na talagang wild at handang gumawa ng pangungutya, pag-alipusta at lahat ng masama na maisipan nila. Tinutunghan niya nung time na yon. Pero ano ang naisip niya at umaandar sa isip? Kapatawaran pa rin. Bakit kaya napakahalaga kay Jesus ang kapatawaran ng kasalanan nung time na yon? Bagamat siya nga, ang sabi natin, siya yung mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan at siya yung tutubos sa kasalanan, napakahalaga nun. Ang tanong, bakit kaya? May gustong humula? Kasi po, napaka-imposibleng magkaroon ng kaligtasan nang walang kapatawaran. May kaugnayan yung dalawa. Sabi, imposible. Pag sinabi mong ligtas o meron kang kaligtasan, ang unang nangyari ay nagkaroon ka ng total na kapatawaran. Hindi pwedeng partial na kapatawaran ay equal sa katiyakan ng kaligtasan. Kaya sabi, imposibleng magkaroon ng kaligtasan nang walang kapatawaran. Kaya yun ang sinabi, patawarin sila. Kapatawaran. Ano ba ang kapatawaran? O ano ang forgiveness? Pansinin po niyo ito. Bagamat simple, pero nandito nakapaloob pag naunawaan natin. Ang kapatawaran ay ang pagpapalaya. Mahalaga po yung salita. Pagpapalaya. Kanino? Sa mga makasalanan. Saan palalayain? Mula sa matuwid na parusa ng Diyos. O just punishment. Pinalalaya ang makasalanan mula sa just punishment o matuwid na parusa ng Diyos. At pangalawa, ang ganap na pag-aalis, complete, inalis o inerase. Pag-aalis sa lahat ng mga paratang o condemnation laban sa Kanya. Pag nakuha po natin ito, although malawak pa, pero itong dalawang ito ay napakahalaga. Ano po? Pinalaya tayo ang makasalanan mula sa parusa ng Diyos. Masaya yun Pagka pinalaya sa parusa. Laging ang agam-agam kasi ng tao, ako baka ako maparusahan. Ako baka magwakas na ang sanlibutan. Hindi pa ako handa. Baka ako mapasama sa paparusahan. Hindi po. Kung may total na kapatawaran, pinalaya ang makasalanan mula sa matuwid na parusa at ang ganap na pag-aalis sa lahat ng mga paratang sa Kanya. Tingnan po natin, ang tanong ngayon, napalaya na po ba kayo mula sa matuwid na parusa ng Diyos? Hindi ko alam, hindi ko hinihintay ang sagot nyo, kayo lang ang nakakaalam. Kung kayo ay napalaya na sa matuwid na parusa ng Diyos. Tingnan po nyo itong talata. Simple lang, nasa A.D. rin ito. Sabing ganon sa Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ibig sabihin pala, kung titingnan natin dito, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ikaw ay isang makasalanan, ibig sabihin, deserve mo ang kamatayan. Yun ang parusa. O yun ang kabayaran. Yun ang sinasabing matuwid na parusa ng Diyos. Kamatayan para sa kasalanan o sa makasalanan. Kaya ang tanong kanina, kayo ba ay napalaya na dyan sa parusang yan? Kung kayo napalaya na, siguro naintindihan kasi nyo na yung sunod na talata, na ibig sabihin, ang kabaligtaran ng kamatayan o ito yung eternal death sa impyerno, ang kabaligtaran ay buhay na walang hanggan. Naintindihan nyo na kaloob ng Diyos
na walang bayad ay buhay na walang hanggan. Kaya masasabi nyo, kung ganon, mapalaya na nga ako mula sa matuwid na parusa ng Diyos. Hindi ko na-deserve ang eternal death kasi ang napunta sa akin ay ang kaloob ng Diyos na walang bayad, na walang iba, kundi buhay na walang hanggan. Ngayon may tanong po dito. Lahat po ba ng mga paratang o accusation or condemnation laban sa inyo sa harapan ng Diyos ay ganap nang naalis? Pwede pa bang akusahan sa harapan ng Diyos? O yung mga paratang bang yon laban sa inyo at sa akin ay ganap? Ang sabi po ng ganap na naalis, completely wala o erase na yan. Parang alam niyo yung magic slate ng mga bata. Sinusulatan ganoon tapos nakakasulat ng itim. Pag ginanyan, completely na erase yung pinagsusulat. Parang ganyan. So, yun ang tanong. Pero kayo lang ang pwedeng sumagot. Kung kayo ay sa harapan ng Diyos ay ganap nang naalis ang mga paratang. Sa Roma 8:1, makikita natin yon. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala nang condemnation, wala nang accusation na pwedeng iharap sa Diyos against sa isang mananampalataya. Sa anong dahilan? Kung siya ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Yun lang ang tanging dahilan. Kaya parehong nangyari yung dalawa. Ano po? Kung merong kapatawaran, total forgiveness, dapat naunawaan natin na tayong malaya na sa matuwid na parusa ng Diyos. Dapat naunawaan natin na lahat ng bagay na laban sa atin ay kompleto na inalis na o binura na ng Diyos. Kaya kung ganon, hindi ba napakagandang malaya ka na namumuhay dito sa sanlibutan na wala nang alalahanin at walang kabigatang dinadala sa iyong buhay Kristiyano? Pwede nating sabihin, yung total na forgiveness o kapatawaran equals kaligtasan. Pero maaaring hindi natin nagegets pa yan, pero yun talaga ang kahulugan. Kung totally napatawad, ay totally ligtas. O yun yung sinasabi sa Hebreo, eternal redemption. Hindi ligtas ngayon, bukas ay hindi, dahil nagkasala. Ligtas ngayon, bukas ay hindi, dahil nagkasala. Eternal na kaligtasan o eternal redemption. Siguro ang kulang dito, bigla akong naalaala, pumapasok din dito yung katwiran. Kung may total kapatawaran, ay mayroong katwiran at mayroong kaligtasan. Ngayon, ang tanong, doon sa pangyayari nung nasa krus si Jesus, sino ang mga inihihingi o inihingi ni Jesus ng kapatawaran? Marami po ang nandun nung panahon yon, di po ba? Nandun yung mga kawal, nandun si Pilato, nandun si Herodes, nandun yung mga punong saserdote, nandun yung mga nagtuturo ng kautusan, nandun yung mga bantay sa templo, nandun yung mga Hudyo. Kung titingnan natin, mukhang mostly mas marami ang Hudyo. Parang dalawa lang yata ang hindi. Yung mga soldiers, Roman soldiers, at maaaring si Pilato. Pero mostly, marami doon ng time na yon ay mga Hudyo. Pero hindi naman ibig sabihin, dahil wala tayo nung panahong yon, hindi tayo kasali doon sa mga tao na pwedeng nagpapako kay Jesus doon sa krus. Siguro, sabi nga natin, o kung tayo humble enough,
sinasabi natin, nako, siguro kung ako'y nabubuhay nung panahon yon, eh isa rin ako sa mga kasama doon sumisigaw ng crucify. O, ipako sa krus, ipako sa krus. So, hindi tayo ligtas dahil ito lang ang inihihingi ng tawad, pero alam naman natin na binanggit sa Roma 3:23, ano po, ang lahat ay nagkasala at doon tayo pumapasok sa Roma 3:23. Kasali rin tayo dyan. Bagamat wala tayo nung panahong yon. So dahil mostly mga Hudyo, maliwanag po talaga yan. Kasi sa Gawa 2:23, si Pedro ang nagsasalita sa chapter 2 dito. Jesus na ito, na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mulat mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Pagdating po ng talatang 36, sabi, kaya dapat malaman nino ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako nyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Sa talatang 15 ng Kabanatang 3, at inyong pinatay ang may akda ng buhay na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Mga saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, nalalaman kong ginawa nyo iyon sa inyong kamangmangan. Interesting, ano po? Tugma naman, sabi, sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya ang sabi naman ni Pedro, at ngayon mga kapatid, nalalaman kong ginawa niyo yon sa inyong kamangmangan, ignorance, tulad ng inyong mga pinuno. So, ibig sabihin, kamangmangan ay ignorance. So, yung mga ginawa ng panahong yon pala, ay sabi, binigyan pa rin ng benefit of the doubt ni Jesus, kamangmangan. Kapagkat hindi nyo nalalaman. Pero ang emphasis po doon actually, hindi yung they know not. Ang emphasis po doon ay yung they know not what they do. Anong ibig sabihin? Sa unang Korinto 2:8, sabi naman ni Pablo, walang sino man sa mga pinuno ng sanlibutang ito ang nakaunawa nito, sapagkat kung naunawaan nila, ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. So talagang hindi naunawaan at talagang meron silang kamangmangan o ignorance. Ang kakilakilabot at kabuktutan na ginawa ng mga taong ito, interesting. Ang provision para sa kapatawaran ng mga kasalanan ay ginanap pa rin ni Jesus. Wow. Napakaganda, po. Kakilakilabot na kabuktutan. Pero nandun pa rin yung provision o solution para sa kapatawaran ng mga kasalanan ay ginanap pa rin ni Jesus. Tanong, ibig po bang sabihin ito ay may kapatawaran at kaligtasan na ang lahat? Nagbayad na si Jesus Ibig bang sabihin noon, dahil sinabi niyang Ama, patawarin mo sila, ibig bang sabihin noon may kapatawaran at kaligtasan na ang lahat? Yung mga naandun nung panahon siya nakapako at tayong mga nandito ngayon sa sanlibutan. Ibig bang sabihin, may kapatawaran na ang lahat? Ano sa palagay niyo? Hindi, wala. Wala, po? Kahit may provision at kahit ginanap ni Jesus, hindi, wala pang kapatawaran at walang kaligtasan. Ang bawat isa ay magpapasya tungkol kay Jesus at mananampalataya kung siya nga yung namatay at tumubos sa kanya sa lahat ng kasalanan. Sabi po dito naman, ang emphasis
sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. They know not what they do. Hindi ang emphasis ay they know not, kundi yung ginagawa nila. May tanong pala, dahil po ba sa hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, sila ay nagkaroon ng kapatawaran at kaligtasan? Sabi, hindi ko nalalaman yung ginagawa ko. Di pwedeng napatawad na ako. Di pwedeng ligtas na ako. Si Jesus mismo nagsabi, sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi pa rin po. Bakit? Ibinababa ng Diyos ang kanyang pamantayan ng katwiran sa ating antas ng kamangmangan. Okay lang, kasi ignorante. Okay lang, hindi ako accountable, hindi ako responsible. Hindi ibinaba ng Diyos ang kanyang pamantayan ng katwiran sa ating antas ng kamangmangan. Hindi siya bababa doon. Siyempre, hindi Bakit? Magkaiba po kasi yung kamangmangan at yung walang kasalanan. Hindi ibig sabihin mangmang sila ay walang kasalanan. Ngayon nga, di ba, meron tayong sinasabing ignorance of the law is not an excuse. May law, kaya ano sabi nun? Human rights, ano po? Ignorance of the law excuses no one. Hindi excuse yung ignorance o kamangmangan pagdating sa kautusan. Bagamat hindi naman tayo lahat attorney, kaya minsan may kamangmangan tayo pagdating sa kautusan. Pero hindi tayo exempted doon, na hindi applicable yung kautusan para sa atin. Hindi excuse. Ngayon, ano yung ignorance? Lalo sa kapanahon ng ito, ignorance, nandiyan na po ang Biblia. Pwede na mabasa ng lahat. Kaya lalong hindi excuse. Pag sinabi, wala akong alam tungkol sa nilalaman ng Biblia. Hindi excuse. Nagkalat na ang Biblia sa kapanahunan ito. Hinimok sila ni Pedro na magsisi. Kaya yun, makikita natin, babagat si Pedro nagsabing, dahil ginawa niya ito sa kamangmangan, pero hindi excuse kasi sumunod na mga talata, in-encourage o in-urge ni Pedro, hinimok sila ni Pedro na magsisi, mga Hudyo ito, talikuran ng kasalanan na naging dahilan ng kamatayan ni Kristo upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Saan yun? Sa Gawa 3:19. Ang sinunod ni Pedro, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. So yung pagsisisi nila bilang mga Hudyo ay talagang may sorrow na nagkasala sila at sila ay nagbalik loob sa Diyos. Mga Hudyo ito, Ngayon, kung sa kapanahonan natin, dahil nabuhay na si Kristo, iba na believe na tayo. Believe. O pwede natin sabihin magsisi, pero ang word doon kasi sa English ay repent, ibig sabihin, magbago tayo ng kaisipan. Anong babaguhin natin sa ating kaisipan? Magbabago tayo ng kaisipan na may namatay na para sa ating kasalanan at hindi tayo nagsusumikap na tubusin ang ating sarili, may tumubos na para sa atin, si Kristo. Siya ay nabuhay after 3 days, buhay noon, buhay ngayon, buhay magpakawalang hanggan para tayo ay maligtas. So, believe o manampalataya lamang. Doon sa sinalita ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay ito po yung kapahayagan din ng habag at biyaya ng Diyos. Magkaiba. Ano ang kaibahan ng habag at ano ang kaibahan ng biyaya? Pag sinabi pong habag o mercy, iyon ay di pagbibigay o wini-withhold kung ano ang nararapat. Di po ba sabi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan?
Dahil makasalanan, nararapat ay kamatayan. Pero dahil sa habag, iwini-withhold o hindi ibinibigay yung karapat-dapat na tanggaping kamatayan. Habag yon. Medyo baka malito kayo dito. Habag, hindi ibinibigay yung nararapat. Nararapat ang makasalanan ay kamatayan ang bayad dyan. Pero i-withhold ko, sabi ng Diyos, dahil sa aking habag. Ang biyaya naman o grace, ito naman ay pagbibigay. Ibinibigay ang di nararapat. So, ang makasalanan hindi deserving ng kapatawaran. We do not deserve kapatawaran. Pero dahil sa biyaya, ibinibigay pa rin yung di nararapat para sa atin. So sabi nga, sa halip na kamatayan, ano ang ibinigay? Nagkaloob na lang ng buhay na walang hanggan. So magkasama yun lagi. Habag at biyaya ng Diyos. Kaya itong nangyari dito sa krus, habang nandun si Jesus at sinasalita ang mga bagay na, Ama, patawarin mo sila pagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Makikita natin na expression yon o demonstration ng habag at biyaya ng Diyos. Ang mga nagpako kay Jesus sa krus ay walang kamalayan tungkol sa kakilakilabot na kanilang ginagawa sapagkat hindi nila kinilala si Jesus bilang Mesyas. Yun po yung sabi, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam nilang pinapako nila si Jesus. Alam nilang pinaparusahan nila. Alam nilang kinukutya. Alam nilang inaalipusta. Pero hindi nila alam na yun ang Mesiyas. Kaya, anong tawag doon? Yun yung kabulagan o blindness ng human heart. Kabulagan ng puso ng tao. Kasi anong nangyari? Sinong bumulag? Di po ba sa Korinto 4:4, ang Diyos ng sanlibutan ito, yun ang bumulag. Kaya hindi maunawaan ang tungkol sa kaningningan ni Kristo. Sabi dito po, ang pagkakasulat ko, ang kanilang kamangmangan sa banal na katotohanan ay di nangangahulugan na sila ay karapat-dapat sa pagpapatawad. Kahit sila ay mangmang, hindi nila alam yung truth. Hindi nangangahulugan na karapat-dapat sila sa pagpapatawad. Hindi pa rin nila deserve ang kapatawaran. Kahit sila'y mangmang o kulang sa pagkaalam sa katotohanan. Ganon din po sa kapanahunan ito. Kahit tayo ay kulang sa katotohanan dahil sa kamangmangan o ignorance tungkol sa salita ng Diyos, hindi natin deserve ang forgiveness. Hindi excuse. Kaya sa gitna ng kanilang pag-alipusta kay Jesus, ito ay isang kapahayagan ng walang hanggang awa at biyaya ng Diyos. Pero natatapos din po yung walang hanggang awa at biyaya ng Diyos pag tinanggihan na ng tao. Hindi ibig sabihin tumigil yung katangian ng Diyos ngayon, pero yung tao na tumanggi, wala tayo pong magagawa dyan. Kasi tayo ay nagpapasya. Matapos nating malaman ang lahat-lahat tungkol kay Jesus at sa kanyang accomplishment doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin, upang ating pakinabangan at inayawan natin, tayo na ang responsable doon. Sabi nga, choice natin. Choice natin kung tayo ay pupunta sa hell o kung tayo pupunta sa heaven. Matapos nating marinig ang mabuting balita, choice natin yan.
Pang-apat, doon sa sinalita ni Jesus na unang wika, makikita natin na yun ay demonstration o pagpapakita ng kalaliman ng pag-ibig ni Jesus. Depth of Christ's love. Kung gaano talaga yung pag-ibig ng Panginoon Jesus sa ating mga makasalanan. Meron pong talata sa Efeso 3:18 at si Pablo ang nagsasalita dito. Ano po ang sabi dito? Upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kung gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Kasi pag naunawaan po ng tao, at ito ang magandang maunawaan, kung gaano kalawak, kahaba, kataas, kalalim ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, makita natin yun sa krus, kung bakit siya napunta doon, dahil sa pag-ibig. Pag naunawaan po natin yon, malaking transformation sa buhay ng Kristiyano. Kaya lang, ang malungkot siguro, baliktad ang naririnig natin kasi Ano ang naririnig natin sa halip na kalawakan, kahabaan, kataasan, at kalaliman ng pag-ibig ng Diyos? Bombarded ang iglesia sa kapanahon ito ng ganito po ang maririnig natin. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Baliktad! Ano mo kakayanin yun? Napakahirap, baliktad ang naririnig. Ipagdudul-dulan sa iyo yung utos. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong hindi natin kakayanin. Dapat ang unawain muna natin yung sinasabi ni Pablo, kalawak, kahaba, kataas, kalalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin na sukat nakarating siya sa krus ng Kalbaryo upang hindi tayo mapahamak, kundi tayo maligtas. Isipin nyo, baliktad. Kaya napakahirap pagbaliktad ang mensahe. Hindi po kayo ma-encourage, madadown kayo sa baliktad na mensahe. Kasi makikita nyo, kapus ako. Kapus ako. Ay, kulang pa ako. Ang makikita nyo lagi sa sarili nyo, kulang kayo. Pero pag ang nakita natin yung baliktad, which is the katotohanan, salamat ng marami. Ganun pala yun. Eh, di rested ka, pahinga ang lalabasan mo, malaya ka, masaya ka, enjoy lang ang buhay Kristiyano. Hindi po ba? Kaya huwag natin pakinggan yung baliktad. Naku po, talagang mahihirapan tayo para kayong dinadagalan ng isang mundo. Pagbaliktad ang mensaheng nadinig nyo, ang bigat dalhin nun. Kasi alam na alam mismo ng Diyos, na mismong ang Diyos ang may alam, hindi naman natin talaga kaya eh. Walang kakaya. Kaya nga siya nakarating sa krus, alam niyang walang may kakayanan eh. Kung may kakayanan ang tao, hindi na sana siya pumunta sa krus ng Kalbaryo. Magpapaligsahan na lang tayo sa mundo para tayong classroom. Sige, paligsahan tayo kung sino ang pinakamabuti. Gano'n ang gagawin. Hindi, mas mahal ko naman ng Diyos kaysa sa iyo, Di ba? Ako'y ganito, ikaw nga eh. Hindi ka gumagawa ng gano'n eh. Magpapaligsahan tayo. Pero pag nakita natin ang lalim, lawak, haba, at taas ng pag-ibig ng Diyos, ewan ko kung mayroong pwedeng magyabang pa. Lahat tayo bababa kasi zero kasi ako eh. Buti na lang naging 100 ako dahil kay Kristo. Oh, di mas maganda yun. Yun. Ano pa? Ang ating pagiging makasalanan, si Jesus ay handa, ready, at handa, willing, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Only believe. Manampalataya lamang. Wala na tayong may co-contribute. Dahil ang ating i-contribute
anumang laking kabutihan sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, ay magiging maruming basahan lamang. So, ay, nabuod. So, makikita natin, merong 4 na bahagi lang na binigyan ko po ng pansin, ano? Na yung unang wika na sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila pagkat di nila nalaman ang kanilang ginagawa. Ito'y katuparan ng isang prophecy o propesya. Ito, kakakita natin ng salita ng kapatawaran. Kasi kung walang kapatawaran, walang kaligtasan, walang katwiran. At ito din ay demonstration ng habag at biyaya ng Diyos. Nakita natin dito sa kanyang pagkapako sa krus, in spite ng lahat ng dinanas niya, yun ang demonstration ng kalaliman ng pag-ibig ni Kristo sa ating mga makasalanan. At sana nag-benefit po tayo. Hindi sinasabing magpakahirap ka. Ang nais ng Diyos, napakinabangan ba nyo ang pinaghirapan ko sa krus ng Kalbaryo para sa inyo? Yun ang question. Hindi, anong gagawin ko? Hindi. Pinakinabangan ba natin ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Yun ang layunin niya. Pakinabangan ng bawat makasalanan para tayo ay magkaroon ng kalayaan at ng buhay Kristiyanong magaan dito habang tayo naglalakbay. Tayo po ay manalangin.